Hello guys! Welcome back to my channel. At kung bago ka sa channel na to, I am Za and this is Za Canada. Guys, babala ito sa mga gustong mag-Canada kasi there is another news na isang babae ang napatunayang guilty sa illegal recruitment matapos mangako ng trabaho dito sa Canada kahit wala siyang lisensya. At ang masakit, mas marami talaga siyang nabiktima. Okay? So in today's video, pag-uusapan natin kung ano talaga ang nangyari, paano nangyari ang ganitong scam, at ang pinaka-importante is paano tayo makakaiwas sa ganitong scam. Okay? Make sure you watch until the end. Wag alis. Thank you so much for subscribing to my channel. At kung hindi pa, mag-subscribe na kayo. And in my channel, we talk about Canada immigration updates, life updates of Filipinos here in Canada, at ang mga viral news or videos na kagaya nito. So, ayon sa ulat, isang babae is nag-o-offer siya ng trabaho papuntang Canada. Meaning, wala siyang authority, illegal yung ginagawa niya, at alam niyang nanloloko siya. Okay? So, it's a typical modus. Nakikita naman natin lahat, most of the time, or most ng mga nagpo-post sa Facebook, especially yung mga too good to be true na job offers, at nagpapabayad ng processing fee, ang ending niyan is walang visa, walang trabaho, at in short, nawalan ka pa ng pera. At kung mapapansin natin, pare-pareho ang nangyayari sa bawat isang Pilipino na gustong makaalis ng bansang Pilipinas. Kasi desperado na sila. So kahit anong gawin nila, or kahit kahit anong trabaho, o kahit magkano pa yan, makaalis lang, makalipad lang agad. 'Di ba? Ang dami-daming tao na pangarap na mag-Canada. And they use that dream against you. And 2026 na, marami pa ring nabibiktima kasi ang daming gusto pa ring magpaloko. 'Di ba? Sabi nga nila, 'di ba? Walang manloloko kung walang magpapaloko. Okay? So the first one, red flag here is wala silang lisensya. Hindi sila registered sa DMW or POEA. Kung hindi sila registered, stop agad. Okay? Meron namang mga direct employers dito coming from Canada. Okay? Meron naman talaga. Pero you have to practice again, due diligence. Mag-research ng bonggang-bongga. I-check yung job offer kung totoo. Okay? The next red flag here is direct hiring daw pero suspicious. Hindi ganun kasimple ang direct hiring. Okay? Again, when it comes to direct hiring in Canada, you always still have to go through a lot of processes. 'Di ba? May mga tinatawag nga tayong LMIA exempt at may tinatawag tayong LMIA. Napakahaba ng procedure diyan. Hindi lang yan basta-basta na pag sinabi ng isang tao sa inyo sa Pilipinas na may ready job offer na ako, pwede ka na makalipad next week. Hindi ganyan kasimple. Napakadami nyo pang pagdadaanan. Okay? The next one is masyadong mabilising process. Alam naman natin, 2 months nasa Canada ka na. Napaka-imposible yan. Unless ready na yung LMIA, and most of the time, if you come from the Philippines, madali lang yung pagpaprocess ng work permit. Yun ay kung ready ang requirements mo and pasok ka sa requirements or pasok yung qualification mo dun sa job na ipinost nila o na in-advertise nila. Okay? Malaking upfront fees.
Legit agencies usually follow regulated fees. May mga regulated fees lang dyan. Normally, we have IPAMs in the Philippines. I've seen a lot of Filipinos that come from that agency, pero para sa mga skilled worker yun. Para dun sa mga heavy equipment operators, yung mga malalaking truck. Normally, may mga upfront fees sila dyan. And walang proper documents. Of course, if they gave you fake job offer letters, walang LMIA, hindi naman na kayo nagfe-French, hindi pasok yung job qualifications nyo dun sa advertisement na ipinost nila. So, you have to check the legitimacy of that job offer or of that particular advertisement. And again, sa mga taong nasisilaw dun sa mga pangako ng mga scammer na sinasabi nila na madali lang makapunta rito, hindi yan instant, okay? Hindi porket nakita nyo yung kapitbahay nyo na biglang nakapunta sa Canada, ibig sabihin 2 months ago niya lang in-apply yan. Hindi. Okay? Hindi instant ang mga bagay-bagay dito. Hindi cheap. Hindi rin hindi siya mura. Kasi ang dami nyo pa talagang pagdadaanan. May medical exam pa yan, may work permit pa yan, dumadaan pa yan sa series of investigation ni IRCC. Okay? At hindi siya guaranteed. Hindi porket sinabi sa inyo nung scammer na, okay, magbayad ka na itong ganitong halaga, next month lalabas na yung visa mo. Hindi sila ang magde-decide niyan, ang IRCC. Okay? Pag may nagsabi sa iyo na sure na yan, 100% approved na yan, madali lang, hindi totoo yan. Okay? Run. At paano makaiwas? Always verify the agency or the RCIC officer or immigration lawyer kung legitimate siya. Minsan dito sa Canada, there are people who also advertise themselves or ask for professional fee, pero hindi naman pala sila RCIC officer. There is this tool online where you can check if they are or if they have the right to practice. Okay? And most of the time, yung mga RCIC naman, may mga offices na yan dito located across the country or kung saan province. You check their business name, check their reviews, Facebook, Google, ChatGPT, kahit saan pa, check nyo kung totoo. E kung dyan naman sa Pilipinas, you can always check the DFW or POEA. Okay? Huwag magtiwala sa mga Facebook post. Okay? Alam naman natin yan. Napakadaming scammer sa Facebook. Never send money and ask for proof kung may LMIA na. At kung may pinakita naman sa inyong LMIA, always check. There's always an LMIA number dyan. Kung legit talaga siya. Okay? And if it's too good to be true, it's not true. Okay? So that should be it. This is just a reminder na hindi lahat ng opportunity sa Canada ay legitimate. Hindi lahat totoo. Okay? Minsan scam siya na nagdi-disguise as dream. Okay? Kasi may mga talaga tao na sa sobrang desperado na makapunta, magbabayad na lang, makapunta lang. Okay? So if you really want to go abroad, kung gusto mo talagang makapunta sa ibang bansa, do it the right way. Okay? Wag kumagat sa mga instant. Okay? Mas matagal siya, mas mahirap, pero hindi ka naman maluloko. Okay? Wag magtiwala sa mga manloloko. At alam naman natin yan. Sa modern age ngayon, alam na siguro natin kung paano makaspot or ma-check kung manloloko ba siya or hindi. Ang dami ng ways ngayon para ma-check natin. Okay? So, if you found this video helpful, don't forget to subscribe and like this video and share sa mga taong gustong pumunta sa Canada at para hindi maloko. Okay?
So, have you encountered scam before? Comment below. Kasi ako, yes. I've encountered a lot of scams nung nag-a-apply pa lang kami pa Canada. Alright. So, that should be it for now. Thank you so much for watching. At laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera, basta may peace of mind. Until next time. Bye-bye.